Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala at pag-ibig? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng lihim, pighati at pagbangon mula sa pagkawasak. Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsang naging iyong mundo. Paano kung ang mundong binuo mo ng may pagmamahal ay siya rin palang gigiba sa iyo hanggang sa maging abo? Ito ang kwento ni Liwayway at ito ang simula na ng kanyang pinakamahabang gabi. Madilim. Iyon ang unang bagay na napagtanto ni Liwayway. Isang kadilimang mabigat at nakakapanikip ng dibdib. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ngunit tila ba may isang malagkit na takip na humaharang sa kanyang mga pilikmata. Dahan-dahan, kumurap-kurap siya hanggang sa may kaunting liwanag na pumasok. Isang manipis na sinag mula sa butas na bubong ng lugar kung nasaan siya. Ang sumunod ay ang amoy. Amoy ng alikabok na pinaghalong amag at basang semento. Isang amoy na pamilyar sa mga lumang gusali na matagal nang inabandona. Nasaan ako? Sinubukan niyang gumalaw, ngunit isang matinding hapdi ang biglang gumuhit sa kanyang mga pulsuhan. Doon niya naramdaman ang magaspang na lubid na mahigpit na nakatali sa kanyang mga kamay sa likuran. Ganoon din sa kanyang mga bukong-bukong. Nakaupo siya sa isang malamig at matigas na sahig. Ang likod ay nakasandal sa isang haliging kahoy. Ang huli niyang natatandaan ay ang paglabas niya mula sa kanyang kotse sa parking lot ng Sinag Holdings. May isang panyong itinakip sa kanyang ilong, isang amoy na matapang at nakakahilo. At pagkatapos, kadiliman. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kidnapping. Ito ay kidnapping. Sino? Bakit? Ang isip niya ay agad na lumipad sa mga business rivals ng kanilang kumpanya. Mayroon ba silang nasagasaang malaking tao? Isang babala ba ito para kay Rocco? Rocco, ang kanyang asawa. Kumusta na kaya siya? Nag-aalala na ba siya? Siguradong oo. Siguradong ginagawa na niya ang lahat para mahanap ako. Ang isiping iyon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas ng loob. Kailangan kong maging matatag para kay Rocco. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Pinakiramdaman ang paligid. May naririnig siyang patak ng tubig sa di kalayuan. At may mga boses, dalawang lalaki, nag-uusap ng pabulong. Ang tagal naman ng tawag ni boss. Sabi ng isang boses, magaspang at naiinip. Relax ka lang pare, darating din yon. Basta't bantayan lang natin to ng maigi. Ayaw ni Sir Rocco na magkaproblema. Sagot ng isa pa. Napatigil sa paghinga si Liwayway. Ang buong katawanan niya ay nanigas. Sir. Rocco? Hindi. Imposible. Baka nagkamali lang ako ng dinig. Baka ibang Rocco ang tinutukoy nila. Hindi ang asawa ko. Hindi ang Rocco ko. Bakit ba kasi kailangan pang ganito? Mukhang mabait naman si ma'am. Hindi ba pwedeng pera na lang ang hingin? Tanong ulit ng unang lalaki. Utos ay utos. Kailangan daw mapapirma yan sa mga dokumento. Pagkatapos, bahala na si boss kung anong gagawin niya. Basta tayo, tapos na ang trabaho. Paliwanag ng pangalawa. Ang bawat salita ay tila isang punyal na dahan-dahang ibinabaon sa puso ni Liwayway. Mga dokumento? Papirmahin. Ang malamig na katotohanan ay unti-unting gumapang sa kanyang kamalayan. Isang kamandag na kumalat sa kanyang buong sistema. Ang kanyang pagkalito ay napalitan ng isang nakakakilabot na pagkaunawa. Ito ang dahilan kung bakit walang ransom demand. Ito ang dahilan kung bakit siya ang target. Hindi ito gawa ng kalaban sa negosyo. Ito ay isang trabahong panloob at ang pangalan ng kanyang asawa, umalingaw sa loob ng madilim na bodega, sumisira sa bawat alaala ng pagmamahal at tiwala na minsan niyang pinanghawakan. Biglang tumunog ang isang cellphone, isang cheap, polyphonic ringtone na parang nanggagaling sa impyerno. Oh, ayan na. Tumatawag na.
sabi ng isang lalaki. Narinig ni Liwayway ang mga yabag na papalapit sa kanyang direksyon. Nanatili siyang hindi gumagalaw, nagpapanggap na wala pa ring malay. "Hello, boss." "Opo." Gising na po siya kanina pa pero biglang nawalan ulit ng malay. "Opo, Sir Rocco." "Sige po." Nagpanting ang kanyang mga tainga. Ang boses na yon, kinukumpirma ang kanyang pinakamalaking takot. "Teka lang, boss. Gusto raw kausapin ni Ma'am Lina," sabi ng lalaki. At pagkatapos, isang boses na mas masakit pa sa 10,000 karayom ang kanyang narinig. Kahit na medyo garalgal mula sa speaker ng telepono. Isang boses na matamis, malambing at puno ng lason. Ang boses ni Mahalina Vargas, ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, ang kanyang kaibigan. "Rocco, mahal, kamusta na siya?" tanong ni Mahalina. May halong tawa sa kanyang tono. "Siguraduhin niyo lang na hindi niyo siya sasaktan masyado, ha? Baka hindi pa makapirma ng maayos. Sayang naman ang pinaghirapan natin." Narinig niya ang mahinang tawa ni Rocco sa kabilang linya. "Don't worry, honey. Everything is under control. Malapit na. Malapit nang mapasa atin ang lahat. Lahat." Ang Sinag Holdings, ang kumpanyang itinatag ng kanyang ama. Ang kumpanyang pinaghirapan niya. Hindi na makahinga si Liwayway. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Ang bodega ay umikot. Ang sakit ng pagkakatali sa kanyang mga kamay ay wala na. Napalitan ng isang sakit na sumisira sa kanyang kaluluwa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ang babaeng itinuring niyang kapatid. Silang dalawa, ang pag-uusap ay natapos. Narinig niyang muling naglakad palayo ang mga lalaki, nagtatawanan tungkol sa bonus na kanilang matatanggap. Naiwan si Liwayway sa dilim, hindi na dahil sa lugar, kundi dahil ang liwanag sa kanyang mundo ay tuluyan ng namatay. Ang pighati ay napakalaki, napakabigat, na gusto na lang niyang maging abo at hayaang liparin ng hangin. Ngunit sa ilalim ng abo na yon, isang kislap ang nagsimulang sumindi. Maliit, galit. Hindi. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ako pwedeng magpatalo sa kanila. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natitirang lakas. Iginapang niya ang kanyang katawan. Ang magaspang na semento ay sumusugat sa kanyang mga binti. Kinapa niya ang paligid sa dilim. Isang pader, mga lumang kahon, at isang bagay na matalas, isang piraso ng basag na bote. Dahan-dahan, maingat, ipinosisyon niya ang kanyang mga kamay sa likod, sinisikap na abutin ang piraso ng salamin. Ang bawat galaw ay isang pagsubok ng kanyang determinasyon. Ang sakit sa kanyang mga balikat ay halos hindi na niya matiis, ngunit ang alaala ng tawa ni Mahalina, ang halakhak ng 2 taong sumira sa kanya, ay nagsilbing gatong sa apoy na nagsisimula ng mag-alab sa kanyang dibdib. Nang sa wakas, ay mahawakan niya ang bubog. Naramdaman niya ang talim nito sa kanyang mga daliri. Isang maliit na hiwa, isang mainit na agos ng dugo. Ngunit hindi niya ito ininda. Ito ay isang sakit na may pag-asa. Sinimulan niya ang halos imposibleng gawain. Ikinaskas niya ang talim ng bubog sa lubid na nakatali sa kanyang mga pulsuhan. Ang tunog ay mahina, ngunit sa katahimikan ng bodega, para itong isang sigaw. Sa bawat pagkaskas, napapapikit siya. Nagdarasal na sana'y hindi marinig ng 2 bantay. Paulit-ulit. Kaskas, hinto, pakiramdam. Kaskas. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang balat habang ang bubog ay tumatama na rin dito. Pero hindi siya tumigil. Ang bawat hibla ng lubid na nalalagot ay isang maliit na tagumpay. Ang bawat patak ng dugo ay isang paalala ng pagtataksil na dapat niyang takasan. Malapit na. Malapit nang mapa sa atin ang lahat. Ang mga salita ni Rocco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Hindi o Rocco, hindi mo makukuha ang lahat.
Hindi mo makukuha ang buhay ko. Isang huling marahas na paghila. At sa wakas, lumuwag ang lubid. Mabilis niyang kinalas ang natitirang buhol at hinila ang kanyang mga kamay paharap. Sa dilim, nakita niya ang mga ito. Pula, namamaga, at duguan. Ngunit malaya na, hindi siya nagsayang ng oras. Agad niyang pinutol ang lubid sa kanyang mga bukong-bukong. Mas madali na ito ngayon. Ilang sandali lang, malaya na rin ang kanyang mga paa. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanghihina, nanlalambot dahil sa matagal na pagkakaupo at sa takot. Humawak siya sa haligi para suportahan ang sarili. Nilibot niya ang tingin, hinahanap ang isang posibleng labasan. Mayroong isang maliit na bintana sa itaas, masyadong mataas para maabot. At mayroong isang malaking pinto sa harapan, ang pinto kung saan nakabantay ang dalawang lalaki. Kailangan kong maging mabilis. Kailangan kong maging tahimik. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamahalagang takbo ng kanyang buhay. Pinakinggan niya ang usapan ng mga bantay. Tila nagtatalo sila tungkol sa isang laro ng basketball. Ito na ang pagkakataon niya. Ihahakbang na sana niya ang kanyang unang paa nang biglang may umugong. Isang malakas na laganit mula sa malaking pinto ng bodega. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Dahan-dahang bumukas ang pinto. At isang nakakasilaw na liwanag ng headlight ng sasakyan ang bumuhos sa loob, direktang tumama sa kanyang mukha. Nasapo ni Liwayway ang kanyang mga mata laban sa biglaang liwanag. Ang ugong ng makina ng sasakyan ay isang halimaw na nagising at ang kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan. Sa likod ng liwanag, dalawang anino ang gumalaw, ang mga bantay. Nataranta sila. Hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng kung sino man. "Sino yan? Patayin mo yang ilaw!" Sigaw ng isa. Ang pagkakagulo nila ang naging biyaya ni Liwayway. Isang pagkakataon, isang siwang sa kadiliman. Hindi na siya nag-isip. Ginamit niya ang adrenaline na bumubuhos sa kanyang mga ugat at tumakbo. Tumakbo siya papalayo sa liwanag, patungo sa mas madilim na bahagi ng bodega. Ang kanyang mga paang walang sapin ay halos hindi dumadampi sa maruming sahig. "Hoy! Yung babae! Nakatakas!" Narinig niya ang mga sigaw sa kanyang likuran, ang mga mabibigat na yabag na humahabol sa kanya. Ngunit hindi siya lumingon. Ang tanging nasa isip niya ay ang makalayo. Makalayo mula sa lugar na ito, mula sa mga taong ito, mula sa katotohanang sumisira sa kanya. Nakita niya ang isang siwang sa pader sa likurang bahagi ng bodega. Isang butas na kinakalawang, sapat lang para pagkasya ang kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, sumuot siya dito. Ang matalas na yero ay kumaskas sa kanyang braso, ngunit hindi niya ininda ang sakit. Paglabas niya, bumuhos sa kanya ang malakas na ulan, malamig, marahas. Ang bawat patak ay parang maliliit na karayom sa kanyang balat. Ngunit tinanggap niya ito. Ang ulan, ang naging kakampi niya. Itinatago ang kanyang mga bakas. Nilulunod ang tunog ng kanyang paghinga. Nasa likod siya ng isang abandonadong complex, napapaligiran ng mataas na talahib at mga basurang nagkalat. Narinig niya ang mga mura at sigawan ng mga humahabol sa kanya, pero ang boses nila ay paunti-unting humihina habang siya'y palayo ng palayo. Tumakbo siya ng walang direksyon. Ang tanging gabay ay ang pagnanais na makalayo. Ang putik ay dumidikit sa kanyang mga paa. Ang mga sanga ay humahampas sa kanyang mukha. Wala siyang pakialam. Ang pisikal na sakit ay isang ginhawa kumpara sa sakit na nasa loob niya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na tumakbo. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanyang mga binti ay bibigay na. Hanggang sa wakas, natanaw niya ang mga ilaw ng isang pamilyar na kalye. Sa kabila ng pagod at sakit, pinilit niyang alalahanin kung nasaan siya. At isang pangalan ang pumasok sa kanyang isip. Ana.
ang kanyang kaibigan mula kolehiyo. Isang graphic artist na namumuhay ng simple sa isang maliit na apartment sa lugar na ito. Isang lugar na hinding-hindi maiisip ni Rocco na puntahan niya. Ginamit niya ang huling lakas na natitira sa kanya. Hinanap niya ang building, umakyat sa hagdanan hanggang sa ikatlong palapag. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Huminto siya sa harap ng pinto, bilang 304. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, nag-aalangan siya. Paano kung hindi siya paniwalaan ni Ana? Paano kung isipin nitong nababaliw na siya? Pero wala na siyang ibang pagpipilian. Itinaas niya ang kanyang kamay at kumatok. Mahina sa una, pagkatapos ay mas malakas. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Si Ana, nakapantulog at nagkukusot ng mata, ay napatingin sa kanya. Ang kanyang pagkainip ay agad na napalitan ng pagkabigla. Liwayway, anong nangyari sa'yo? Hindi na nakasagot si Liwayway. Sa sandaling makita niya ang nag-aalalang mukha ng kanyang kaibigan, ang lahat ng lakas na pinanghawakan niya ay biglang nawala. Ang kanyang mga binti ay bumigay. Bago pa siya bumagsak sa sahig, sinalo siya ng mga braso ni Ana. Ang sumunod na mga araw ay malabo. Inalagaan siya ni Ana. Pinakain, ginamot ang kanyang mga sugat, binigyan ng malinis na damit. Hindi siya nagtanong ng marami. Nakita niya ang takot at sakit sa mga mata ni Liwayway at iyon ay sapat na. Isang gabi, habang nakaupo sila sa maliit na sala, binuksan ni Ana ang telebisyon para manood ng balita. At doon, sa screen, lumitaw ang mukha ni Rocco Sarmiento. Nakasuot ito ng itim na suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, ngunit ang kanyang mukha ay larawan ng isang taong nawalan. Namumugto ang kanyang mga mata. May bahid ng kalungkutan sa kanyang boses. Nakatayo sa tabi niya si Mahalina, nakayuko. Paminsan-minsan ay pinupunasan ng isang pekeng luha. Hanggang ngayon po ay wala pa ring lead ang mga awtoridad sa kinaroroonan ng aking asawa, si Liwayway Alcaraz. Sabi ni Rocco sa mga reporter. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nananawagan po ako sa kung sino man ang may kinalaman dito. Pakibalik niyo na po ang asawa ko. Kahit anong halaga, ibibigay ko. Hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa kanya. Siya ang buhay ko. Napatigil sa pag-inom ng tubig si Liwayway. Ang baso ay halos madulas sa kanyang mga kamay. Isang napakagaling na aktor. Nakita niya ang paghanga sa mata ng mga reporter, ang awa sa mukha ng mga manonood. Lahat sila naniniwala sa kasinungalingan. Lahat sila nalilinlang ng demonyong nag-aanyong anghel. Pinatay ni Ana ang TV. "Huwag mo nang panoorin yan, Way." Ngunit huli na. Ang lason ay naipasok na. Bumalik ang lahat. Ang boses nila sa telepono, ang kanilang mga tawa, ang kanilang mga pangarap na binuo sa kanyang pagkawasak. Tumayo si Liwayway at naglakad papunta sa banyo. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay isang estranghero. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga labi ay putlain. May mga pasa sa kanyang braso at isang malalim na galos sa kanyang pisngi. Ngunit ang pinakamasakit tingnan ay ang kanyang mga mata. Walang laman. Basag. Ang dating kislap ng pag-asa at pagmamahal ay napalitan ng isang malawak na kawalan. Ito ba ang iniwan nila sa akin? Isang basahan? Isang kaluluwang wasak? Doon, sa harap ng salamin, bumuhos ang lahat. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang hagulgol na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nawasak na puso. Umiyak siya para sa pag-ibig na inakala niyang totoo, para sa tiwalang binasag, para sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang kanyang mga luha ay ang abo ng kahapon, ang mga labi ng isang buhay na sinunog hanggang sa pundasyon. Hindi niya alam kung gaano siya katagal doon. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha, isang nakakapangilabot na katahimikan ang pumalit. Tinitigan niya muli ang kanyang refleksyon. May nagbago. Ang kalungkutan
ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, isang bagay pa ang nabubuo. Isang bagay na malamig, isang bagay na matigas, galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit. Ang ulan sa labas ay tumila na. Ang unang sinag ng araw ay nagsimulang pumasok sa maliit na bintana ng banyo. Ang liwanag ng bukang liwayway, ang kanyang pangalan. Ngunit ang liwayway na ito ay iba. Hindi ito mainit at puno ng pag-asa. Ito ay malamig, matalim, at nangangako ng isang paghuhukom. Lumabas siya ng banyo. Ang kanyang mga mata ay hindi na basag. Ang mga ito ay matalas na ngayon, nakapokus. Naupo siya sa tabi ni Ana na tahimik na nagmamasid sa kanya. Wayway, anong gagawin mo? Mahinang tanong ni Ana. Tumingin si Liwayway sa kawalan. Sa dumarating na umaga. Si Liwayway Alcaraz. Sabi niya sa isang boses na halos hindi niya makilala. Isang boses na walang emosyon. Ay namatay na sa bodegang iyon. Kinuha niya ang cellphone ni Ana. Nagdial siya ng isang numero na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numero mula sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Isang numero sa ibang bansa. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ng isang matandang lalaki ang sumagot. Hello? Tito, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Kailangan ko po ng pabor. Kailangan kong maging ibang tao 6 na buwan ang lumipas. Sa pinakamataas na palapag ng Sinag Holdings, sa loob ng opisina ng CEO na dating puno ng amoy ng mga libro at banayad na pabango ni Liwayway. Ngayon ay nangingibabaw ang halimuyak ng mamahaling alak at tagumpay na ninakaw. Hawak ni Rocco Sarmiento ang isang baso ng champagne. Nakangiting nakatanaw sa kumikinang na lungsod ng paraiso mula sa malaking bintanang salamin. Ang kanyang suit ay mas mahal. Ang kanyang relo ay mas kumikinang. Siya na ang hari ng kastilyong ito. To us, honey, sabi niya. Itinaas ang kanyang baso patungo kay Mahalina na nakaupo sa grandiosong mesa na dati kay Liwayway. To our new empire. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting kasing talim ng bubog. Itinaas din niya ang kanyang baso. To us. At sa wakas, sa kapayapaang hindi na natin kailangang magpanggap na nagluluksa. Nagtawanan sila. Isang tunog na marahas at walang kaluluwa. Sa loob ng 6 na buwan, matagumpay nilang naidaos ang palabas. Ang nagluluksa at nawawalang CEO at ang kanyang matapat at nalulungkot na assistant. Ang publiko ay naniwala. Ang board of directors na nabighani sa mga pekeng luha ni Rocco at sa kahusayan ni Mahalina ay pumayag na ilipat ang pansamantalang pamumuno sa kanila. Ang mga tanga, sabi ni Rocco, umiiling. Hanggang ngayon, may nagpapadala pa rin ng mga bulaklak para sa alaala ni Liwayway. Hayaan mo sila, sagot ni Mahalina habang tinitipa ang isang bagay sa laptop. Ang mahalaga, ang lahat ng pinaghirapan niya ay atin na ngayon. Ang kanilang pag-uusap ay puno ng kasakiman at pagmamalaki. Wala silang kamalay-malay na sa kabilang panig ng lungsod sa isang 5-star hotel na tinatanaw ang parehong skyline, isang multo mula sa kanilang nakaraan ang naghahanda para sa kanyang pagbabalik. Ang gabi ay gabi ng Starlight Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon. Dito nagtitipon ang mga mayayaman, ang mga makapangyarihan, at ang mga naghahanap ng kapangyarihan. Natural, naroon si Rocco at Mahalina, hindi para sa kawanggawa, kundi para palakasin ang kanilang bagong imahe. Ang ballroom ay puno ng bulungan, mga marahang tawa, at flash ng mga kamera. Ngunit bandang 9:00 ng gabi, isang biglaang katahimikan ang namayani malapit sa grand entrance. Tila ba may isang hindi nakikitang puwersa na humigop sa lahat ng ingay. Unti-unting lumingon ang mga ulo. Ang mga bulungan ay napalitan ng pagkamangha. Isang babae ang dahan-dahang bumababa sa engrandeng hagdanan.
Nakasuot siya ng isang blood red evening gown na perpektong yumayakap sa kanyang figura. Ang kanyang buhok, na dati laging nakalugay lang, ay nakaayos ngayon sa isang eleganteng updo na nagpapakita ng kanyang leeg na pinalamutian ng isang kwintas na diamante na kumikinang na parang mga bituin. Ang kanyang muka ay isang obra maestra ng malamig na kagandahan. Ang kanyang mga labi ay pininturahan ng parehong kulay pula ng kanyang damit. At ang kanyang mga mata, na bahagyang natatakpan ng isang pares ng designer glasses, ay tila nakikita ang lahat, ngunit wala namang isinisiwalat. Hindi siya si Liwayway Alcaraz, ang mainit at palangiting asawa. Ito ay isang reyna, isang estranghero, isang puwersa ng kalikasan. Sino siya? Tanong ng isang guest sa katabi. Hindi ko alam, pero mukhang napaka-importante niya. Nang makarating siya sa ibaba ng hagdanan, isang event organizer ang dali-daling lumapit sa kanya. Welcome po sa Starlight Ball, ma'am. Itinaas ng babae ang kanyang kamay upang pigilan ito at sa isang boses na kalmado ngunit may bigat ng autoridad, sinabi niya, Imperial, Aurora Imperial. Ang pangalan ay kumalat sa ballroom na parang apoy sa tuyong damuhan. Aurora Imperial, ang misteryosong bilyonaryong investor mula sa Europa. Ang pangalan na laman ng bawat business column sa nakalipas na linggo. Ang babaeng sinasabing naghahanap ng isang malaking kumpanya sa Pilipinas para sa kanyang susunod na investment. Sa kabilang dako ng silid, narinig ni Rocco ang pangalan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ito na ang pagkakataon niya. Ang Golden Goose. Mahalina, tignan mo, sabi niya sa kanyang katabi. Halos hindi makapaniwala. Si Aurora Imperial. Nandito siya. Kailangan ko siyang makausap. Bago pa man makasagot si Mahalina, nagsimula ng maglakad si Rocco. Inaayos ang kanyang kurbata, inihahanda ang kanyang pinaka-charming na ngiti. Si Liwayway, na ngayon ay si Aurora, ay nakakaramdam ng bawat titig sa kanya. Naramdaman niya ang titig ni Rocco bago pa man niya ito makita. Isang pamilyar na titig ng kasakiman. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling katad. Kalma. Ikaw si Aurora. Ikaw ang may kontrol. Miss Imperial. Bati ni Rocco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng paggalang. Isang malaking karangalan na makita ka rito. Ako si Rocco Sarmiento, ang acting CEO ng Sinag Holdings. Dahan-dahang lumingon si Liwayway. Tinitigan niya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang mukha na minsan niyang hinahalikan tuwing umaga. Ngayon, ang nakikita lang niya ay isang halimaw. Ang kanyang puso ay bumayo ng malakas. Sa kanyang dibdib, isang halo ng galit, sakit, at isang nakakakilabot na pananabik para sa kanyang paghihiganti. Ngunit ang kanyang muka ay nanatiling isang blangkong maskara. Tinaas niya ang isang kilay. Mr. Sarmiento, nabasa ko ang tungkol sa inyong kumpanya at ang tungkol sa trahedyang sinapit ng inyong asawa. My condolences. Ang bawat salita ay isang patalim na binalutan ng seda. Natigilan si Rocco sa lamig ng kanyang boses, ngunit mabilis na nakabawi. Salamat po. Isa yung mahirap na panahon para sa aming lahat. Inilahad niya ang kanyang kamay. It would be an honor if we could talk about a potential business proposal sometime. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang kamay na nag-utos na itali siya. Ang kamay na humaplos sa mukha ng ibang babae habang siya'y nakakulong. Naramdaman niya ang pag-akyat ng suka sa kanyang lalamunan. Ngunit pinilit niya ang kanyang sarili na ilahad ang sariling kamay. Nang magdikit ang kanilang mga balat, isang kuryente ng pagkasuklam ang dumaloy sa kanya. Ngunit sa labas, ang kanyang ngiti ay perpekto, malamig. Of course, my assistant will be in touch. Hinila niya pabalik ang kanyang kamay na para bang nahawakan niya ang isang bagay na marumi. Sa sandaling iyon,
Dumating si Mahalina sa tabi ni Rocco, nakangiti rin, ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Habang si Rocco ay nabulag sa potensyal na yaman, si Mahalina ay nagmamasid. Pinag-aralan niya ang bawat galaw ni Aurora, ang bawat tono ng kanyang boses. Mayroong isang bagay na pamilyar sa paraan ng kanyang pagtayo, sa kislap ng kanyang mga mata sa likod ng salamin. Isang bagay na nakakabagabag. Tumingin si Aurora kay Mahalina, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang ahas na kanyang inalagaan. "And you must be Miss Vargas," sabi ni Aurora, ang kanyang tingin ay matalim. "The ever-loyal assistant." Ngumiti si Mahalina, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang karangalan, Miss Imperial. Nagkatitigan sila. Isang digmaan ng mga titig sa gitna ng isang maingay na ballroom. Si Liwayway, nakakubli sa likod ng kapangyarihan ni Aurora, ay hindi nagpatinag. Hinayaan niyang makita ni Mahalina ang isang kislap ng hamon sa kanyang mga mata. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling ngumiti si Aurora. Isang ngiting nakakakilabot. Lumapit siya ng bahagya kay Mahalina na para bang may ibubulong na sikreto. "You have a very," sabi niya, huminto sandali para sa dramatikong epekto, "familiar face." Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Ang kanyang nangiti ay hindi nagbabago. "Have we met before?" Ang boardroom ng Sinag Holdings ay kasing lamig ng isang puntod. Para kay Liwayway, ang bawat sulok ng silid na ito ay may alaala. Ang mahabang mesa na gawa sa kahoy na mahogany ay kung saan madalas umupo ang kanyang ama, puno ng mga pangarap para sa kumpanya. Ang pader na salamin na tanaw ang buong lungsod ay kung saan sila madalas tumayo ni Rocco, magkahawak kamay, pinaplano ang kanilang kinabukasan. Ngayon, nakaupo siya sa kabilang dulo ng mesa, isang estranghero sa sarili niyang kaharian. Sa ulunan ng mesa, kung saan dapat siya ang naroon, ay nakaupo si Rocco, nagpapanggap na isang hari. Sa tabi nito, si Mahalina, ang ahas na nag-aabang sa anino. "Welcome to Sinag Holdings, Miss Imperial." Simula ni Rocco ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan. "We are honored by your interest." Bahagyang tumango si Liwayway, ang kanyang ekspresyon ay kalmado at hindi mabasa. "The honor is mine, Mr. Sarmiento. Let's not waste time with pleasantries. I've read your company's public portfolio. It's adequate." Ang salitang adequate ay binitiwan niya ng may bahagyang diin, isang maliit na patama na agad na nag-alis ng nangiti sa mukha ni Rocco. Ang ibang miyembro ng board ay nagkatinginan. "I am here to see beyond the numbers," patuloy ni Aurora. "I want to understand the soul of this company, the vision." "Of course," mabilis na sagot ni Rocco, sinusubukang bawiin ang kontrol. "Our vision is expansion, aggressive growth in the international market." Hinayaan siyang magsalita ni Liwayway. Hinayaan niyang ilahad ang mga planong dekahon, mga salitang narinig na sa libu-libong business meetings. Habang siya'y nagsasalita, ang mga mata ni Liwayway ay lihim na nag-aaral. Nakita niya ang pagkasabik ni Rocco sa pera at ang matalas na pagmamasid ni Mahalina. Ang hinala ay naroon pa rin sa mga mata ng babae. Kailangan niya itong sirain. Kailangan niyang ilipat ang atensyon nito. Nang matapos si Rocco, isang sandali ng katahimikan ang lumipas. Pagkatapos, nagsalita si Aurora. Ang kanyang boses ay matalim na parang yelo. "Thank you, Mr. Sarmiento. A very standard vision, but I'm interested in past opportunities. For instance, I came across a file in my research about a project from 3 years ago. Proyektong Sinagtala." Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Liwayway ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Mahalina. Si Rocco naman ay kumunot ang noo, halatang sinusubukang alalahanin kung ano yon. "Alam ko, dahil hindi ka kailanman nakinig," sabi ni Liwayway sa kanyang isip. Ang proyektong Sinagtala ay isang passion project niya, isang plano para sa sustainable,
Low-cost housing na ginamit ang mga materyales na gawa sa Sinag Holdings. Isinantabi ito ni Rocco. Sinabing masyadong idealistic at hindi kikita agad. Ah yes, sinagtala, sabi ni Rocco. Pilit nang ngumingiti. An exploratory project. We decided to shelve it for a more profitable venture. I see, sabi ni Aurora. Dahan-dahang binuklat ang isang folder sa kanyang harapan. That's odd, because my analysts found that based on the initial feasibility study, specifically the cost analysis data on material recycling on page 32, paragraph B, this project, if launched today, would dominate the market due to the new government tax incentives for green infrastructure, a detail your team seems to have overlooked. Katahimikan. Si Rocco ay napanganga, walang maisagot. Hindi niya alam ang tungkol sa page 32, paragraph B. Malamang ay hindi man nang niya binuklat ang report na yon. Ang ibang board members ay nagsimulang magbulungan. Nakita ni Liwayway ang pamumulan ng leeg ni Rocco, isang senyales ng kahihiyan at galit. Ngunit hindi pa siya tapos. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Mahalina. However, sabi ni Aurora, ang kanyang tono ay biglang naging mas malambing. I must commend your team's record keeping. It was your assistant who provided my office with these detailed files, correct? Natigilan si Mahalina sa biglaang atensyon. Yes ma'am. I personally oversaw the compilation of the data you requested. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aurora. Impressive! Mr. Sarmiento, you are a very fortunate man. Tumingin siya pabalik kay Rocco, na halatang naguguluhan sa biglaang pagbabago ng takbo ng usapan. Your assistant, Miss Vargas, possesses an impressive grasp of the company's intricate details. It's quite clear that she is the true engine running this company's day-to-day operations. A true asset. Ang papuri ay parang isang sampal kay Rocco. Sa harap ng buong board, pinalabas ni Aurora na ang kanyang assistant ay mas may alam kaysa sa kanya. Nakita ni Liwayway ang pag-igting ng panga ni Rocco, kahit na pilit itong ngumingiti. Si Mahalina naman ay nagpakita ng isang bahagyang ngiti ng pasasalamat, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapanuri, sinusubukang intindihin ang laro ni Aurora. Ngayon, na naitanim na niya ang binhi, oras na para sa huling pasabog. My interest in Sinag Holdings is significant, deklara ni Aurora. Isinara ang kanyang folder. I am prepared to propose an initial investment of 5 billion pesos. Isang kolektibong paghinga ng malalim ang maririnig sa silid. Ang halaga ay higit pa sa kanilang inaasahan. Ang mga mata ni Rocco ay nagningning sa simbolo ng peso. But, patuloy ni Aurora, I have one non-negotiable condition. Tumingin siya ng diretso kay Rocco. For a deal of this magnitude, for the sake of efficiency and discretion, I require a single point of contact. All negotiations, all reports, all communications will go through the CEO and the CEO alone. No intermediaries, no assistants, just you and me. Do we have an agreement, Mr. Sarmiento? Ang alok ay isang perpektong bitag. Binigyan niya si Rocco ng lahat ng gusto nito. Pera, kapangyarihan, at ang pakiramdam na siya ang pinakamahalaga. Ngunit sa paggawa nito, epektibo niyang inalis si Mahalina sa eksena. Naglaban sa mukha ni Rocco ang pagkasabik at isang mabilis na sulyap ng pag-aalangan patungo kay Mahalina. Ngunit mas malakas ang tawag ng 5 bilyong piso. Absolutely Miss Imperial, sabi ni Rocco. Ang kanyang boses ay halos mabasag sa pagkasabik. You have my word. It will be an honor to work directly with you. Tumayo si Liwayway. Ang laro para sa araw na ito ay tapos na. Excellent. My legal team will send the preliminary documents tomorrow. Naglakad siya palabas ng boardroom ng may dignidad, hindi na lumingon pa. Ngunit nararamdaman niya ang mga mata ni Mahalina na nakatitig sa kanyang likod. Isang titig na malamig
at puno ng kalkulasyon. At nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan ng dalawang naiwan sa silid. Isang kuryenteng halos mo nang mahawakan. Sa elevator pababa, hinayaan ni Liwayway ang kanyang sarili na huminga ng maluwag. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa kanyang bulsa ay nanginginig. Ngunit isang maliit, mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang unang bitak sa kanilang alyansa ay nagawa na. Sa boardroom, pagkaalis ni Aurora, walang nagsalita. Isa-isang nagpaalam ang mga board members. Nang sila na lang dalawa ang natira, hinarap ni Rocco si Mahalina. Ang kanyang muka ay hindi na maipinta. "Ang galing mo kanina, Lina," sabi niya, puno ng sarkasmo. "Ang tunay na makina ng kumpanya." "Rocco, it was obviously a tactic." "Isang tactic na nagmukha akong tanga." Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang silid. At yung proyektong sinagtala, paano niya nalaman ang tungkol doon? Tayong dalawa lang ni Liwayway ang nakakaalam ng mga detalyeng yon. Ang digmaan ay hindi palaging nangyayari sa mga boardroom na may pader na salamin. Minsan, ito'y nagaganap sa katahimikan ng isang kwarto sa harap ng kumikinang na liwanag ng mga monitor ng computer. Para kay Liwayway, ang kanyang bagong battlefield ay isang high-tech, anonymous na condominium unit sa kabilang panig ng lungsod ng Paraiso, ang kanyang safe house. Dito, wala ang kinang ng pangalang Aurora Imperial. Ang narito lang ay si Liwayway, ang utak na minsan nang bumuo sa Sinag Holdings at ngayon ay ang multong nagbabalik upang gibain ito. Kasama niya si Marco, isang bata ngunit napakatalinong IT specialist, ang pinakamagaling na cyber ghost na kilala ng kanyang tito. Habang si Marco ay abala sa pagtipa ng mga komplikadong code, si Liwayway ang nagsisilbing gabay. Ang kanyang isip ay isang mapa ng digital na kaharian na dati niyang pag-aari. "The main server firewall has been updated since my time," sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mga linya ng code na mabilis na gumagalaw sa screen. Pero si Rocco, tamad yan. "I bet he's still using the same administrative backdoor password. Subukan mo ang Sinag 2016. Ang taon kung kailan sila ikinasal. Isang mapait na kabalintunaan. Tinipa ni Marco ang password ilang sandaling pag-pause. Pagkatapos ay isang maliit na click na tunog. Sa screen, lumitaw ang mga salitang, "Access granted." "Nasa loob na tayo," mahinang sabi ni Marco, na para bang ayaw gisingin ang isang natutulog na dragon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Liwayway. Ito na yon, ang pagbabalik sa puso ng kanyang imperyo. Ang bawat folder ay pamilyar. Marketing, finance, human resources. Ngunit hindi iyon ang kanyang hinahanap. Ang kanyang target ay mas personal, mas madilim. "Unahin natin ang personal drive ni Rocco," utos niya. Madali itong nahanap ni Marco. Hindi ito gaanong protektado. Ang kumpiyansa ng isang taong nag-aakalang wala nang babalik para usisain ang kanyang mga lihim. Nagsimulang mag-scan si Liwayway sa mga files, mga kontrata, mga business proposal, at pagkatapos, isang folder na may kakaibang pangalan. Personal na gastusin. Sa pag-click pa lang dito, isang baho ng desperasyon ang tila sumingaw mula sa screen. Ang folder ay puno ng mga spreadsheet, mga bank statement, at isang serye ng mga email. Hindi ito mga ordinaryong gastusin. Nakita niya ang mga bank transfers sa mga kilalang offshore online casinos, mga talahanayan na nagpapakita ng sunod-sunod na pagkatalo, mga halagang makapagpapatayo ng isang building. Pagkatapos ay ang mga email. Mga email mula sa mga loan shark. Ang kanilang mga subject line ay nagbabago. Mula sa magalang na payment reminder, patungo sa marahas na final notice, at "Where is our money?" Diyos ko, bulong ni Liwayway. Ang lalaking nagpanggap na perpekto, na nagkunwaring may kontrol sa lahat, ay lubog pala sa utang. Malalim, mapanganib. Ngayon, naintindihan na niya ang lahat.
ang pagmamadali, ang desperasyon, ang kidnapping ay hindi lang tungkol sa pag-agaw ng kapangyarihan. Ito ay isang huling, desperadong sugal para takpan ang kanyang napakalaking kabiguan sa pananalapi. Ang pagtataksil sa kanya ay ang kanyang bailout plan. Isang alon ng pagkasuklam ang bumalot sa kanya. Mas matindi pa kaysa sa pighati. Hindi siya ipinagkanulo dahil sa pag-ibig sa ibang babae o dahil ito simpleng kasakiman. Ipinagkanulo siya dahil sa kahinaan, dahil sa katangahan. I-save mo lahat yan, sabi niya kay Marco. Ang kanyang boses ay malamig at matigas. Bawat resibo, bawat email, lahat. Habang kinokopya ni Marco ang mga ebidensya, ibinaling ni Liwayway ang kanyang atensyon sa pangalawang target. Ang mas mahalaga, ang mas mapanganib. Ngayon, si Mahalina. Ang paghahanap sa mga file ni Mahalina ay parang paghahanap ng karayom sa isang palayan. Mas maingat siya, mas matalino. Ang kanyang mga folder ay may mga pangalang simple at mukhang walang mali siya. Ngunit alam ni Liwayway kung saan titingin. Alam niya kung paano mag-isip ang kanyang dating kaibigan. Pagkatapos ng halos isang oras ng paghahanap, isang folder ang kumuha ng kanyang pansin. Nakatago ito sa loob ng isang system subdirectory, isang lugar na hindi madalas puntahan. At ang pangalan nito ay nagpadala ng kilabot sa kanyang mga buto. Polisiyang pansiguro, insurance policy. Marco, buksan mo to, sabi niya. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumaba. Ngunit nang sinubukan ito ni Marco, isang pader ang humarang sa kanila. Heavily encrypted. Ginamitan niya ng AES 256-bit encryption. Hindi ito basta-basta. Kaya mo ba? Tanong ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Kakayanin. Pero magtatagal to. At nagtagal nga. Ang mga oras ay lumipas. Ang kape ay lumamig. Ang liwanag sa labas ng bintana ay nagbago mula sa dilim ng gabi patungo sa kulay abo ng madaling araw. Patuloy lang sa pagtakbo ang decryption program ni Marco. Sinusubukan ng milyon-milyong kombinasyon ng password kada segundo. Napapikit si Liwayway. Ang pagod at tensyon ay unti-unti nang nanunuot sa kanya. Paano kung wala itong laman? Paano kung isa lang itong pain? Paano kung ang lahat ng ito ay mauuwi sa wala? Way, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit biglang pumutol sa katahimikan. Napamulat si Liwayway. Nakita niya ang progress bar sa screen. Umabot na ito sa 100% at sa ilalim nito ang mga salitang Decryption complete. Nasa loob na tayo. Halos hindi na humihinga. Lumapit si Liwayway sa screen. Dahan-dahang iginalaw ni Marco ang cursor at binuksan ang folder. Ang kanyang inaasahan ay mga dokumento, mga kontrata, mga litrato, mga bank statement na magpapatunay sa kanilang kasunduan ni Rocco. Ngunit hindi iyon ang bumungad sa kanya. Ang laman ng folder ay hindi mga dokumento. Ito ay isang mahabang listahan ng mga audio files. Simple, malinis. At ang mga pangalan ng bawat file ay hindi mga salita, kundi mga petsa. 2401, 15, WAV. 2401, T8 WAV. 242205 AIV. 2402 Semant WAV. Napatitig si Liwayway. Ang kanyang isip ay sinusubukang iproseso ang kanyang nakikita. Ang mga petsa. Nagsimula ito 8 buwan bago ang kidnapping. At nagpatuloy linggo-linggo. Ang insurance policy ni Mahalina ay hindi mga papel. Ito ay mga recording. I-play mo. Utos ni Liwayway. Ang kanyang boses ay isang pilit na bulong sa nakakabinging katahimikan ng kwarto. I-play mo yung pinakauna. Tumango si Marco. Ang kanyang muka ay seryoso. Isang click ng mouse at ang katahimikan ay binasag ng isang pamilyar na tunog. Ang mahinang ugong ng aircon sa opisina ni Rocco at pagkatapos ang mga boses, ang unang recording.
Rocco, bumubuntong hininga. Hindi ba masyadong delikado to, Lina? Kidnapping? Baka mapatay natin siya. Baka, Mahalina, boses na malambing at mapangakit. Shh! Huwag mong isipin yon. Ito lang ang paraan, mahal, para sa atin. Isipin mo, kapag napirmahan na niya ang mga papeles, lahat ng problema mo sa pera, mawawala. Tayo na ang magpapatakbo ng sinag. Tayo na ang magkakasama nang walang tinatago. Hindi ba yun ang gusto mo, Rocco? Nag-aalangan? Oo, pero si Liwayway, Mahalina, may bahid ng pagkadismaya, ngunit kontrolado. Si Liwayway ay naging pabigat na sa'yo, Rocco. Hindi mo lang nakikita. Masyado siyang mabait para sa mundong ito. Tayo, pareho tayo. Praktikal. Gagawin natin ang lahat para sa kinabukasan natin. Magtiwala ka sa akin. Pinindot ni Marco ang stop. Nakatitig lang si Liwayway sa speaker. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Narinig na niya ang katotohanan sa bodega. Ngunit ang marinig ito muli, ang kalkuladong paglason sa isip ng kanyang asawa, ang paggamit sa kahinaan nito, ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkasuklam. Si Rocco ay hindi lang nagtaksil, nagpadala siya. Nagpatalo siya sa tukso ng isang ahas. Sunod, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Pinili ni Marco ang isang recording mula sa ilang linggo pagkatapos ng nauna. Paulit-ulit ang tema. Si Mahalina ang nagtatanim ng ideya. Siya ang nagpapakalma sa mga takot ni Rocco. Siya ang utak. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Habang pinakikinggan niya, naramdaman ni Liwayway ang isang malamig na distansya sa boses ni Mahalina. Ang mga salitang mahal at honey ay lumalabas sa kanyang bibig. Ngunit ang mga ito'y walang init. Parang isang script. Isang pag-arte. Teka, sabi ni Liwayway, huwag mong sundin ang pagkakasunod-sunod. Pumili ka ng isa sa gitna. Random. Nag-scroll si Marco at pinindot ang isang file na may petsang 3 buwan bago ang kidnapping. Ang bumungad sa kanila ay hindi isang pag-uusap. Ito ay ang boses ni Mahalina, mag-isa. Tila ba nagre-record siya ng isang voice memo. Ang kanyang tono ay hindi na malambing. Ito ay malamig, mapait, puno ng galit na matagal nang kinikimkim, Mahalina. Nag-iisang nagsasalita, ang boses ay puno ng paghamak. Isang oras ko na namang sinayang sa pakikinig sa mga pag-aalangan ng duwag na yon. Paano kung mahuli tayo? Paano kung masaktan si Liwayway? Ang tanga-tanga niya, madaling mauto. Sabihin mo lang na para sa inyong dalawa. Sabihin mo lang na siya ang magiging hari at susunod na siya na parang aso. Hindi niya alam na siya ay isang hagdanan lang, isang piyesa sa laro ko. Napatayo si Liwayway. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila naging yelo. Hindi ito tungkol sa kanila ni Rocco. Mahalina, nagpapatuloy, may halong tawa na nakakakilabot. Akala niya, mahal ko siya. Ang kaawa-awang palpak, pag-ibig. Ang tanging nararamdaman ko para sa kanya ay pagkasuklam. Pagkasuklam dahil sa kahinaan niya. Ngunit kailangan ko siya. Kailangan ko ang pangalan niyang Sarmiento para makuha ang tiwala ng board. Pero kapag nakuha ko na ang lahat, mawawala rin siya na parang bula. Biglang bumilis ang paghinga ni Liwayway. Ang silid ay nagsimulang umikot. Ang kaaway na inakala niyang kilala niya ay biglang nagbago ng anyo sa kanyang isipan. Hindi ito isang love triangle. Hindi ito isang simpleng agawan ng yaman. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas personal. At pagkatapos ay sinabi ni Mahalina ang mga salitang tuluyang gumiba sa mundo ni Liwayway. Mahalina, ang boses ay naging isang galit na bulong. Malapit na akong makaganti para kay Itay. Para sa pamilya nating sinira ng matandang Alcaraz na yon. Inagaw niya ang lahat sa amin dahil lang sa isang masamang desisyon sa negosyo. Itinulak niya si Itay
sa kanyang kamatayan. At ang kanyang mahal na anak, ang perpektong si Liwayway, siya ang magbabayad sa lahat ng utang na dugo. Kukunin ko ang lahat sa kanya, ang kumpanya niya, ang asawa niya, at ang buhay na inakala niyang sa kanya. Titingnan ko siyang gumuho, at sa abo ng kanyang buhay, doon ko itatayo ang aking trono. Ang katotohanan ay sumampal kay Liwayway nang may lakas ng isang bagyo. Ang paghihiganti. Ang lahat ng ito ay tungkol sa paghihiganti. Ang paglapit niya kay Rocco, ang pagpasok niya sa kumpanya, ang pagiging kaibigan niya. Lahat ay isang napakahabang, napakakalkuladong plano. Si Rocco ay hindi kasabwat. Si Rocco ay isang kasangkapan. Isang pimaryonetang hindi alam na ang mga tali ay hawak ng babaeng katabi niya sa kama. Napahawak siya sa mesa para suportahan ang sarili. Ang kanyang kalaban ay hindi si Rocco, ang mahinang lalaking nagpadala sa tukso. Ang kanyang tunay na kalaban ay si Mahalina, isang babaeng puno ng galit, isang henyo sa pagmamanipula, isang ahas na naghintay ng tamang panahon para tumuklaw. At biglang, ang galit na nararamdaman niya ay nahaluan ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Takot. Isang dalisay na takot. Dahil ang kalaban na ito ay mas matalino, mas determinado, at mas walang kaluluwa kaysa sa inaakala niya. "Wey!" Nag-aalalang sabi ni Marco. Isa pa, utos ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit determinado. Kailangan niyang malaman kung ano ang plano ngayon. Kailangan niyang malaman kung gaano nakalapit ang panganib. I-play mo. I-play mo yung pinakabago. Nanginginig na mga kamay. Pinindot ni Marco ang file na may petsa ng kahapon. Ang boses ni Mahalina ang narinig nila. Pero may kausap itong iba sa telepono. Isang boses na hindi pamilyar. Mahalina. Malamig at businesslike. Naisara na ang unang yugto. Si Imperial ay kakagat sa pain. Ihanda mo na ang lahat. Misteryosong boses. Kumpirmado. Paano si Sarmiento? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, sinabi ni Mahalina ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Liwayway. Mahalina, malapit na. Kapag napirmahan na ni Rocco ang kontrata kay Imperial, siya na ang susunod na mawawala. Ang takot na naramdaman ni Liwayway sa safe house ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang bagay na mas mapanganib. Isang malamig na kaliwanagan. Hindi na ito simpleng paghihiganti laban sa 2 taong nagtaksil sa kanya. Ito ay naging isang laban para sa kaligtasan. Si Mahalina ay hindi titigil kay Rocco. At kapag nakuha na niya ang lahat, sino ang makapagsasabi na hindi siya ang susunod na hahanapin at tatapusin? Ang pagbabalik niya bilang Aurora Imperial ay isang malaking panganib. Hindi na natin sila pwedeng basta-basta na lang isumbong, sabi ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa screen kung saan nakalista ang mga audio files. Ang arsenal ni Mahalina. Masyado siyang matalino. Itatanggi niya ang lahat. Sasabihin niyang gawa-gawa lang ang mga recording. Kailangan nating sirain siya mula sa loob. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marco. Baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Isang mapanganib na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Liwayway. Ang pinakamalaking kahinaan ni Mahalina ay ang kanyang kasangkapan, si Rocco. Ang pagtitiwala ni Rocco sa kanya ang pundasyon ng kanyang plano. Kung mawawasak ang pundasyong yon, babagsak ang lahat. Tumingin siya kay Marco. We will not expose them. We will let them expose each other. Ang kanyang plano ay simpleng ngunit napakadelikado. Gagamitin niya ang sariling sandata ni Mahalina laban dito. Marco, iscan mo ulit ang mga recordings. Utos niya. Huwag mong hanapin ang ebidensya ng krimen. Hanapin mo ang ebidensya ng paghamak. Hanapin mo ang mga salitang pinakamasakit para sa ego ng isang lalaking tulad ni Rocco.
Naupo sila at muling pinakinggan ang mga lason ni Mahalina. At doon, sa gitna ng maraming pag-uusap, nahanap nila ang perpektong patalim. Isang recording kung saan kinukwento ni Mahalina sa kanyang sarili kung gaano kadaling utuin si Rocco. Susunod na siya na parang aso. Ang tanga-tanga niya. Iyan, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Putulin mo iyan. Alisin mo ang lahat. Nang tungkol sa paghihiganti sa pamilya ko. Iwan mo lang ang bahagi kung saan tinatawag niyang tanga at aso si Rocco. Gawin mong malinaw, maikli at brutal. Ginamit ni Marco ang kanyang mga daliri na parang isang siruhano, maingat na pinuputol at nililinis ang audio clip. Ang resulta ay isang 20 segundong purong lason, isang direktang atake sa pagkalalaki ni Rocco Sarmiento. Ang susunod na hakbang ay ang paghahatid. Lumikha sila ng isang pansamantala at hindi matutunton na email address, isang bagay na simple at mukhang hindi nakakapinsala. Anong ilalagay nating subject? Tanong ni Marco. Nag-isip si Liwayway. Hindi ito dapat magmukhang paninira. Dapat magmukha itong isang babala. Isang bagay na kukuha ng kanyang atensyon. Ilagay mo, sabi niya, isang mabuting kaibigan. Sa isang click, ang digital na lason ay ipinadala na. Ngayon, ang kailangan na lang nilang gawin ay maghintay. Si Rocco ay nasa loob ng kanyang mamahaling kotse, papunta sa isang dinner meeting nang mag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject ay nakakuha ng kanyang pansin. Sino ang mabuting kaibigan na ito? Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Walang nakasulat. Isang audio file lang ang naka-attach. Nangunot ang kanyang noo. Pinindot niya ang play at itinapat ang telepono sa kanyang tainga. Sa una, ingay lang. Pagkatapos ay ang boses. Ang boses ni Mahalina. Ang boses na bumubulong sa kanya tuwing gabi. Ngunit ang mga salitang sinasabi nito ay hindi na matamis. Susunod na siya na parang aso. Ang tanga-tanga niya. Paulit-ulit na pinakinggan ni Rocco ang recording. 1, 2, 3 beses. Ang bawat pag-uulit ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay nagsimulang lumitaw. Ang pagtawa ni Aurora Imperial sa boardroom ay bumalik sa kanyang isipan. Ang paraan ng pagpuri nito kay Mahalina. Ang paraan ng pagpapamukha sa kanya na siya ay isang hangal. Parehong mensahe, isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ito ba ay totoo? O isang patibong? Sino ang nagpadala nito? Si Aurora? Isang kaaway sa negosyo? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay ang boses na narinig niya. Totoo. Walang duda. Iyon ang boses ni Mahalina. Biglang niyang inikot ang manibela. Ang mga gulong ay screech sa kalsada. Hindi na siya pupunta sa meeting. Uuwi siya sa Sinag Holdings. Kailangan niya ng sagot. Ngayon din, parang bagyo siyang pumasok sa opisina. Naabutan niya si Mahalina na nag-aayos ng mga gamit patapos na sa araw na yon. Anong problema, Rocco? Bakit ka bumalik? Tanong nito, nagulat. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang telepono, pinindot ang play at inilagay ito sa ibabaw ng mesa. Ang maliit na speaker ay pinuno ang malaking opisina ng mga salita ng paghamak. Nakita ni Liwayway kung nandoon lang siya, ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Isang bahagyang pagkatigilan sa mukha ni Mahalina. Isang kislap ng gulat, marahil kahit takot, bago ito mabilis na napalitan ng isang maskara ng pagkalito at sakit. Ano? Ano to, Rocco? Tanong ni Mahalina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Saan mo nakuha yan? Huwag mo akong tanungin kung saan ko nakuha. Sigaw ni Rocco. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Sabihin mo sa akin, totoo ba to?
Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Lumapit si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa. Rocco, pakinggan mo ako. Hindi mo ba nakikita? Ito ay isang patibong. Sinisiraan ako sa'yo. Sino ang nagpadala niyan? Si Aurora Imperial ba? Malinaw na gusto niya tayong paghiwalayin para mas madali niyang makuha ang kumpanya. Ang kanyang paliwanag ay mabilis, lohikal, at perpektong idinisenyo para tamaan ang paranoia ni Rocco. Paano mo ipapaliwanag ang boses mo? Madali lang mag-edit ng boses ngayon, Rocco. Pwedeng kinuha nila ang mga salita mula sa iba't ibang pag-uusap natin at pinagsama-sama. Alam mo kung gaano kita kamahal. Alam mo na hindi ko sasabihin yan. Tayo ang magkakampi dito. Laban sa kanilang lahat. Huwag kang magpapadala sa laro nila. Niyakap niya si Rocco. Ang kanyang mga salita ay parang isang balsamo sa nag-aapoy na galit nito. Gustong maniwala ni Rocco. Mas madaling paniwalaan na ito ay isang atake mula sa labas kaysa tanggapin na ang babaeng nasa kanyang mga bisig ay ang tunay na kaaway. Dahan-dahan, huminahon siya. Siguro tama ka, sabi niya, ngunit ang kanyang boses ay walang katiyakan. Tama ako, bulong ni Mahalina. Hinahaplos ang kanyang likod. Magtiwala ka sa akin. Sa gabing iyon, umaktong parang normal ang lahat. Ngunit nang makauwi si Mahalina at mag-isa na lang si Rocco sa madilim na opisina, ang binhi ng pagdududa ay hindi na nawala. Binuksan niya ang isang nakatagong vault sa likod ng isang painting. Mula sa loob, kinuha niya ang isang maliit na bagay, isang high-tech na spy camera, hindi mas malaki sa isang butones. Huli na ng gabing iyon, nang sigurado siyang wala ng tao sa building, pumasok siya sa opisina ni Mahalina. Tahimik, maingat. Itinago niya ang camera sa isang maliit na siwang sa bookshelf, perpektong nakatutok sa mesa ni Mahalina. Gusto niyang maniwala sa kanya, pero mula ngayon, sisiguraduhin niya. Ang mga sumunod na araw ay isang maingat na sayaw ng mga anino. Si Liwayway, sa ilalim ng baluti ni Aurora Imperial, ay naging isang dalubhasang manlalaro. Bawat meeting nila ni Rocco ay isang pagkakataon para palalimin ang lamat sa pagitan nito at ni Mahalina. Palagi niyang binabanggit ang kahusayan ni Mahalina sa mga bagay na dapat ay si Rocco ang nakakaalam, na nagdudulot ng iritasyon sa lalaki. Palagi siyang humihingi ng mga ulat na alam niyang si Mahalina lang ang makakagawa, na nagpipilit kay Rocco na umasa dito habang kinamumuhian ang bawat sandali nito. Ang plano ay gumagana. Sa pamamagitan ng spy camera ni Rocco na nahack din ni Marco, nakikita nila ang unti-unting pagkasira ng kanilang samahan. Ang mga pag-uusap nila ay puno na ng pasaring at pagdududa. Ang kaharian ay nahahati. Sa wakas, dumating ang araw ng huling negosasyon bago ang opisyal na pagpirma ng kontrata. Isang huling meeting sa pagitan ni Aurora, Rocco at Mahalina na iginiit ni Rocco na dumalo para magtala. Pumasok si Liwayway sa boardroom na may kumpiyansa. Ang kanyang suot ay isang itim na power suit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang masikip na buhol. Siya ang may kontrol. Halos nararamdaman na niya ang lasa ng tagumpay. Sa kanyang pulsuhan, sa ilalim ng manggas ng kanyang suit, nakatago sa gitna ng iba pang mga gintong pulseras, ay isang maliit na kwintas. Ang kwintas na may pendant na hugis araw. Ang unang regalo sa kanya ni Rocco noong sila'y nagsisimula pa lang. Isang bagay na hindi niya magawang iwanan. Isang lihim na paalala sa babaeng minsan siyang naging at sa sakit na nagtulak sa kanya na maging kung sino siya ngayon. Naging maayos ang takbo ng meeting. Ang mga abogado ay nagkasundo na sa mga huling detalye. Ang natira na lang ay ang pirma sa isang memorandum of agreement. Everything seems to be in order, sabi ni Aurora. Ang kanyang boses ay malamig at opisyal. Kinuha niya ang mamahaling pluma na inabot sa kanya.
Habang inilalapit niya ang kanyang kamay sa papel, isang kilos na puno ng kapangyarihan at paghihiganti, sumabit ang clasp ng maliit na kwintas sa gilid ng kanyang pulseras. Sa kanyang paggalaw para pumirma, ang maliit na lock ay bumigay. Hindi niya ito naramdaman, hindi niya ito napansin. Ang maliit na gintong araw ay tahimik na nahulog mula sa kanyang pulsuhan, gumulong sa ilalim ng makapal na karpet sa paanan ng mesa at nawala sa dilim. Pumirma siya. Isang matatag, eleganteng pirma. Aurora Imperial. "The deal is set," sabi niya. Itinayo ang sarili. "I expect the final contract to be ready by the shareholders meeting next week." Nagpaalam siya at umalis. Dala-dala ang pakiramdam ng isang misyon na malapit nang matapos, walang kamalay-malay sa bombang orasa. Sang naiwan niya sa ilalim ng mesa. Pagkaalis ni Aurora, naiwan sina Rocco at Mahalina. Si Rocco ay abala sa pagtawag sa kanyang mga tauhan, nagmamalaki tungkol sa deal. Ngunit si Mahalina ay hindi gumagalaw, may mali. Ang buong pagkatao ni Aurora Imperial ay sumisigaw ng mali. Masyadong perpekto. Masyadong maraming alam. Ang tanong niya noong gabi ng party, "Have we met before?" ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nang matapos si Rocco at umalis para maghanda ng isang press release, nagpaiwan si Mahalina. Sinabi niyang may kailangan lang siyang ayusin. Nang mag-isa na lang siya, nilibot niya ng tingin ang boardroom. Tumingin siya sa upuang inupuan ni Aurora. Dahan-dahan siyang lumuhod na para bang may hinahanap siyang hindi niya alam kung ano. At doon, sa ilalim ng mesa, isang maliit na kislap ang nakuha ng kanyang mata. Kinapa niya ito. Ang kanyang mga daliri ay humawak sa isang pamilyar na hugis, isang maliit na pendant, isang kadena. Itinaas niya ito sa liwanag. Ang kanyang paghinga ay biglang tumigil. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Ang gintong araw. Ang kwintas na yon. Hindi niya ito maaaring makalimutan. Naaalala niya ang araw na ipinakita ito sa kanya ni Liwayway. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa pagmamahal. Ito ang unang regalo sa akin ni Rocco, Lina. Simple lang, pero ito ang paborito ko. Paano? Paano ito napunta kay Aurora Imperial? Isang bilyonaryo mula sa Europa? Imposible. Maliban na lang kung ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang kaalaman sa proyektong sinagtala. Ang pamilyar na tindig. Ang mga matang tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Ang pagpupumilit na si Rocco lang ang kausapin para ihiwalay siya. Hindi ito isang estranghero. Ito ay isang multo. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Mahalina. Isang ngamong ngiting walang kagalakan, puno ng isang nakakakilabot na pagkaunawa. Hindi na siya nagdududa, alam na niya. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi si Rocco ang tinawagan niya. Nag-dial siya ng isang numero na nakatago sa ilalim ng ibang pangalan. "Hello?" Sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. "Kailangan ko ng serbisyo mo," sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay kasing talim ng yelo. "May ipapahanap ako sa'yo. Ang pangalan niya ay Aurora Imperial. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Simulan mo sa Europa, pero ang gusto kong malaman ay kung mayroon siyang anumang koneksyon, kahit katiting, kay Liwayway Alcaraz. Sa safe house, ipinagdiriwang ni Liwayway at Marco ang kanilang tagumpay. "Nasa atin na sila, Way," sabi ni Marco, nakangiti. "Isang linggo na lang." Ngumiti si Liwayway, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Malapit na. Malapit na ang hustisya. Malapit na ang kapayapaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nag-vibrate ang kanyang personal na telepono. Ang teleponong para lang sa mga tawag na pinakaimportante. Si Ana. Sinagot niya ito. "Ana, napatawag ka?" Ang boses ni Ana sa kabilang linya ay hindi masaya. Ito ay puno ng takot. "Way, way,"
sabi ni Ana, nanginginig. May nagpunta dito kanina. Isang lalaki. Nagtatanong-tanong tungkol sa'yo. Ipinakita niya ang luma mong litrato. Nanigas si Liwayway. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho. Wayway, may nag-iimbestiga sa'yo. Pumunta sila dito, sa dati nating kapitbahayan. Ang mga salita ni Ana ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng katahimikan ng safe house. Wayway, may nag-iimbestiga sa'yo. Pumunta sila dito, sa dati nating kapitbahayan. Binitiwan ni Liwayway ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa mesa na may kasamang malakas na kalabog. Ang pakiramdam ng tagumpay na kanyang naramdaman kanina lang ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang malamig na agos ng panganib. Alam na ni Mahalina. O kung hindi pa man, malapit na. Ang kwintas. Iyon lang ang posibleng pagkakamali. Isang maliit, sentimental na bagay na maaaring maging sanhi ng kanyang pagkawasak. Napatayo si Marco. Anong gagawin natin? Kailangan ba nating umalis? Itigil ang plano? Tumingin si Liwayway sa labas ng bintana sa mga ilaw ng lungsod ng paraiso na ngayon ay tila mga mata ng mga halimaw na nagmamasid. Ang pag-atras ay hindi na isang pagpipilian. Ang pagtakbo ngayon ay nangangahulugan ng habambuhay na pagtatago. Ang pag-atras ay pagkatalo. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, matigas at hindi na mababali pa. Hindi na siya aatras. Sa halip susugod siya. Hindi, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Bibilisan natin. Ang meeting ay bukas. Gagawin natin ito bukas. Tapos na ang laro ng mga anino. Oras na para sa digmaan sa liwanag. Ang sumunod na ilang oras ay isang maingay na bagyo ng determinadong pagkilos. Ang pagod ay nawala. Napalitan ng purong adrenaline. Naupo si Liwayway sa harap ng pangunahing computer. Ang kanyang mga daliri ay mabilis at tiyak na gumagalaw sa keyboard. Hindi na siya si Aurora, ang malamig na investor. Hindi na rin siya si Liwayway ang biktima. Siya ngayon ang arkitekto ng paghuhukom. Inisa-isa niyang inayos ang lahat ng ebidensya sa isang perpektong presentasyon ng pagkawasak. Ang mga audio files ay inayos niya ayon sa pagkakasunod-sunod. Bawat isa ay may label na parang mga kabanata sa isang nobela ng kataksilan. Ang lason sa tenga ni Rocco, ang pagtatapat ng ahas, ang hatol ng kamatayan. Ang mga financial record ng mga utang ni Rocco ay inilagay niya sa tabi ng mga larawan ng kanilang masayang pagsasama, isang malupit na paghahambing ng kasinungalingan at katotohanan. Ang video mula sa spy camera ni Rocco ay inihanda niya, naghihintay na ipakita ang kanilang mga lihim na pag-aaway. Habang abala siya, tumawag siya sa 2 taong pinakamahalaga sa kanyang plano. Ang una ay ang kanyang abogado. Attorney De Leon, bukas na, sabi niya sa telepono. Walang paligoy-ligoy. 10:00 ng umaga. Sinag Holdings. Ihanda mo na ang lahat. Ang pangalawa ay sa isang numero na ibinigay sa kanya ng kanyang tito. Isang mataas na opisyal ng pulisya na may utang na loob sa kanilang pamilya. Inspector David, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang araw ng pag-aani ay bukas na. Anong kailangan mo sa amin, Liwayway? Tanong ng inspektor. Kailangan kong magsimula ng shareholders meeting nang walang aberya. Paliwanag niya. Bigyan niyo ako ng 10 minuto mula sa pagsisimula ng presentasyon ko. Gusto kong marinig ng lahat ang katotohanan mula sa akin. Pagkatapos noon, sa inyo na sila. Pagkatapos ng mga tawag, ang huling hakbang na lang ang natitira. Ang pain. Binuksan niya ang kanyang email bilang Aurora Imperial at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mensahe ay maikli, professional, at puno ng pangakit. 2. Rocco Sarmiento, Mahalina Vargas. Subject, Confirmation for tomorrow's historic agreement. Dear Mr. Sarmiento and Miss Vargas,
This is to formally confirm my attendance at the shareholders meeting tomorrow, 10:00 a.m. Sharp, at the Sinag Holdings main boardroom. I am pleased to inform you that my final review is complete and I am prepared to sign the historic investment agreement that will mark a new era for your company. I look forward to a fruitful partnership. Sincerely, Aurora Imperial sent. Ang pain ay inihagis na. Ang entablado ay nakahanda na. Nang matapos ang lahat, tumayo si Liwayway at lumapit sa malaking bintana. Ang gabi ay malalim na. Ang lungsod ay isang karagatan ng mga kumikinang na ilaw. Sa loob ng isa sa mga ilaw na yon ay ang dalawang taong sumira sa kanya. Marahil ay natutulog ng mahimbing, walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Huminga siya ng malalim. Ang galit ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito ay isang malungkot na kapayapaan. Ito na ang huling gabi ng kanyang pagpapanggap. Ito na ang huling gabi na siya ay isang anino. Ito na ang huling gabi bago ang bukang liwayway. Bukas, sisikat ang aking sariling bukang liwayway. Pangako niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang coat, handa nang umalis patungo sa isang hotel na mas malapit sa Sinag Holdings para sa kanyang huling paghahanda. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob na nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Hindi ito ang telepono para kay Ana. Ito ang burner phone na ginagamit niya para sa mga transaksyon ni Aurora. Tumingin siya sa screen. Unknown number. Nag-alinlangan siya sandali. Pagkatapos, sinagot niya ito. Yes, sabi niya. Ang kanyang boses ay ang boses ni Aurora Imperial. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, isang boses na kasing lamig ng hangin sa hating gabi ang sumagot. Isang boses na kilalang kilala niya. Ang boses ni Mahalina. Hindi mo na kailangang magpanggap, sabi nito. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Hindi si Aurora Imperial ang gusto kong kausapin. Isang paghinto. Alam ko na kung sino kaliwayway. Ang mga salita ni Mahalina sa telepono ay hindi isang banta. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Pero sa halip na matakot, isang kakaibang kapayapaan ang naramdaman ni Liwayway. Tapos na ang pagtatago. Ang huling piraso ng kanyang maskara ay nalaglag na. Kung ganoon, mahinahong sagot ni Liwayway sa telepono bago ito ibaba. I'll see you tomorrow. Ang boardroom ng Sinag Holdings ay puno ng enerhiya. Ang mga board members, mga department heads, at mga importanteng shareholders ay naroon lahat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa. Ang balita tungkol sa 5 bilyong pisong investment ni Aurora Imperial ay kumalat na. Ito ang araw na magbabago sa kapalaran ng kumpanya. Sa ulunan ng mesa, nakaupo si Rocco Sarmiento. Ang kanyang dibdib ay nakaumbok sa pagmamalaki. Sa tabi niya, si Mahalina Vargas, kalmado at nakangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatutok sa pintuan na para bang isang galadyador na naghihintay sa kanyang kalaban. Alam niya kung sino ang darating. Sakto 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Aurora Imperial. Ang kanyang suot ay simple ngunit makapangyarihan. Isang puting-puti na pantsuit. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng dark sunglasses. Naglakad siya patungo sa kanyang upuan sa gitna ng katahimikan. Good morning, everyone, sabi ni Rocco, sinisikap na basagin ang tensyon. As you all know, we are here to welcome Miss Aurora Imperial and to witness the signing of a historic partnership. Miss Imperial, the floor is yours. Tumayo si Liwayway. Hindi siya tumingin sa presentasyon na nakahanda sa screen. Sa halip, tinitigan niya ang bawat isang mukha sa silid. At pagkatapos, ang kanyang tingin ay huminto kina Rocco at Mahalina. Mayroong isang bagay na dapat ninyong malaman bago ang lahat. Simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin sa mata. Isang kolektibong paghinga ng malalim ang narinig sa buong silid. Ang mga bulungan ay nagsimula. Pagkalito, pagkabigla. Ang mukhang iyon,
Pamilyar. Imposible. Si Rocco ay napanganga, ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Para siyang nakakita ng isang multo. Si Mahalina naman ay hindi natinag. Isang malamig na ngiti ang nanatili sa kanyang mga labi. Ito na ang hinihintay niya. For the past 6 months, you have known me as Aurora Imperial, sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago, nawawala ang artificial na accent, nagiging mas malalim, mas personal. But that is not my real name. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rocco, ang mga matang minsan niyang sinamba, at binitawan ang mga salitang babago sa lahat. My real name is Liwayway Alcaraz. Isang kaguluhan. Ang mga tao ay napatayo. Ang mga bulungan ay naging sigawan. Ano? Buhay siya. Katahimikan. Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw na may awtoridad na hindi pa nila narinig mula sa kanya dati. Agad na tumahimik ang lahat. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa kanya, puno ng pagkabigla at pag-aabang. Oo, buhay ako, sabi niya. Ngunit ang kwento kung paano ako nabuhay ay ang kwento rin kung paano ako namatay sa kamay ng 2 taong nasa silid na ito. Ikinonekta niya ang kanyang laptop sa malaking screen. Ang logo ng Sinag Holdings ay nawala. Napalitan ng isang itim na screen. 6 na buwan na ang nakalipas. Ako ay kinidnap. Simula niya. At habang ako'y nakatali sa isang madilim na bodega, narinig ko kung sino ang nag-utos nito. Isang click. Ang boses ni Mahalina at Rocco ay pumuno sa silid, malinaw at hindi maikakaila. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa pagpapapirma ng mga dokumento, ang kanilang mga tawa. Ang mukha ni Rocco ay naging abo. That's fake! Edited yan! Sigaw niya, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay nagpapakita ng kanyang kasinungalingan. Peke ba, Rocco? Tanong ni Liwayway. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga bank statement, ang mga talo sa sugal, ang mga email mula sa mga loan shark. Ang desperasyon ni Rocco ay nakahubad na ngayon para makita ng lahat. Ipinagkanulo mo ako, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa utang. Sigaw ni Liwayway, ang sakit at galit ay nagsimula ng kumawala. Ngunit hindi pa siya tapos. Tumingin siya kay Mahalina. At ikaw? Akala ni Rocco, magkasabwat kayo. Akala niya, ginagawa ninyo ito para sa inyong dalawa. Isang click pa. Ang audio file ng solo recording ni Mahalina. Susunod na siya na parang aso, ang tanga-tanga niya. Hindi niya alam na siya ay isang hagdanan lang. Napalingon ang lahat kay Rocco na ngayon ay nakatingin kay Mahalina na may halong gulat at pagkasuklam. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, ay tinatawag siyang isang tanga. At bakit Mahalina? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay bumaba na parang isang hatol. Hindi dahil sa pera, dahil dito. Ang huling audio file, ang paghihiganti, ang utang na dugo, ang pangalan ng kanyang ama. Doon, tuluyan nang nawala ang kontrol. Sinungaling, sigaw ni Rocco, tumayo at itinuro si Mahalina. Ginamit mo lang ako, hayop ka. At ikaw, nagpagamit ka naman. Ganti ni Mahalina. Tumayo rin. Ang kanyang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag, pinalitan ng purong galit. Kung hindi ka lang sana isang duwag na mahina, hindi sana tayo aabot dito. Ako ang utak ng lahat ng ito. Ako! Ang kanilang sigawan ay naging isang maruming palabas. Nagbabatuhan sila ng mga akusasyon, naglalabas ng mga lihim, sinisira ang isa't isa sa harap ng mga taong dati kanilang nilinlang. Sa gitna ng kaguluhan, si Liwayway ay nanatiling nakatayo, tahimik na nagmamasid sa pagkawasak na kanyang nilikha. Ito ang kanyang hustisya.
Hindi sa korte, kundi dito, sa mismong trono na kanilang inagaw. At sa tamang-tamang sandali, bumukas ang mga pinto ng boardroom. Pumasok si Inspector David, kasama ang ilang unipormadong pulis. Ang kanilang presensya ay nagpatigil sa sigawan. Rocco Sarmiento, Mahalina Vargas, sabi ni Inspector David, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Kayo ay inaaresto sa salang kidnapping, attempted murder, at corporate fraud. Habang pinupusasan ang dalawa, ang kanilang mga mata ay nakatingin pa rin kay Liwayway. Ang kay Rocco ay puno ng pagsisisi at pagkalito. Ang kay Mahalina ay puno ng purong, walang katapusang pagkamuhi. Habang dinadala sila palabas, dumaan sila kay Liwayway. Huminto si Mahalina sa kanyang tabi. Hindi pa tayo tapos. Bulong nito, isang pangako na kasing lamig ng kamatayan. Hindi sumagot si Liwayway. Pinanood niya lang silang mawala sa pinto. Nang sa wakas ay tumahimik na ang silid, naiwan si Liwayway. Nakatayo mag-isa sa harap. Tumingin siya sa logo ng Sinag Holdings sa pader. Ang pangalang sumisimbolo sa liwanag ng kanyang ama, sa dilim ng kanyang pagtataksil, at ngayon, sa kanyang muling pagbangon. Doon, sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, hinayaan niya ang kanyang sarili na umiyak. Ngunit hindi ito mga luha ng pighati. Ito ay mga luha ng kalayaan. 3 buwan. Iyon ang haba ng panahong lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Rocco at Mahalina sa loob ng boardroom na yon. 3 buwan ng mga pagdinig sa korte, ng mga headlines sa dyaryo, at ng mabagal ngunit tiyak na proseso ng paghilom. Ang paglilitis ay mabilis. Ang mga ebidensya, ang mga audio recording, ang mga financial trail, ang testimonya ng mga taong sangkot ay napakalinaw at hindi matututulan. Sa isang maikling pagbabalik-tanaw, naaalala pa ni Liwayway ang huling araw sa korte. Si Rocco, payat at mukhang tumanda ng 10 taon, ay tumanggap ng kanyang sentensya nang may tahimik na pagtangis, 1 taong sinira ng sarili niyang kahinaan. Si Mahalina, sa kabilang banda, ay nanatiling matigas hanggang sa huli. Walang pagsisisi, tanging malamig na galit sa kanyang mga mata habang inilalabas siya ng korte. Isang ahas na kahit nakakulong ay mapanganib pa rin. Ngunit ang mga alaala na yon ay unti-unti nang lumalayo. Tulad ng mga alon na humahampas sa dalampasigan at pagkatapos ay bumabalik sa dagat. Ngayon, nakatayo si Liwayway sa balkonahe ng kanyang opisina, ang dating opisina ni Rocco, na ngayon ay tunay nang sa kanya. Ang hangin ng umaga ay sariwa at malinis. Sa kanyang harapan, ang lungsod ng paraiso ay dahan-dahang nagigising. Marami ang nagbago. Pinamunuan niya ang isang pulong kasama ang mga natitirang empleyado na nanatiling tapat sa kumpanya. Sa pulong na yon, hindi siya si Aurora na malamig o si Liwayway na biktima. Siya ang pinuno na kailangan nila. Alam kong lahat tayo ay dumaan sa isang madilim na panahon, sabi niya sa kanila noon. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng determinasyon. Ang anino ng nakaraan ay mananatili diyan, ngunit hindi tayo mabubuhay sa anino na yon. Mula sa araw na ito, hindi na tayo ang Sinag Holdings na kanilang dinungisan. Sa malaking pader sa likod niya, isang bagong logo ang ipinakita. Tayo na ngayon ang bagong sinag, isang bagong simula, isang bagong liwanag, at gagawin natin ito ng sama-sama sa tamang paraan. At ginawa nga nila. Sa kanyang pamumuno, dahan-dahan nilang ibinangon ang kumpanya mula sa abo. Tinanggal niya ang mga proyektong batay sa kasakiman at muling binuhay ang mga plano, tulad ng proyektong sinagtala na may tunay na layunin. Ang tiwala ng mga kliyente at ng publiko ay unti-unti nilang nakukuha muli. Isang hapon, ilang linggo na ang nakalipas, nagpunta siya sa sementeryo, nag-iisa. Umupo siya sa tabi ng puntod ng kanyang ama.
Walang mga luha. Isang tahimik na pag-uusap lamang sa kanyang isipan. Itay, sabi niya sa katahimikan, patawad po kung hinayaan kong madungisan ang pangalan ninyo. Patawad po kung naging bulag ako. Hinaplos niya ang malamig na marmol. Pero tapos na po. Maayos na ang lahat. Ligtas na po ang sinag. Ligtas na po ako. Sana, kung nasaan ka man, proud ka. Sa sandaling iyon, isang mabigat na pasanin ang tila na bunot mula sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng pagkabigo, ng kahihiyan, ng galit. Lahat ay naglaho kasama ng hangin. Ngayon, sa balkonahe, habang hawak ang isang mainit na tasa ng kape, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang paghilom. Hindi na siya si Liwayway na nagmamahal ng bulag. Hindi na rin siya si Aurora na naghihiganti ng may galit. Siya na ngayon ang kabuuan ng dalawa. Isang babaeng natutong ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa pag-iwas sa pagbagsak, kundi sa paulit-ulit na pagbangon. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha. Isang kamangiting totoo, isang kamangiting payapa, isang bagong bukang liwayway. Ang kanyang bukang liwayway. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Kinuha niya ito. Si Ana. Hello? Sagot niya. Ang kanyang boses ay magaan at masaya. Wey! Good morning! Hindi ako makapaniwala na ang aga-aga ay gising ka na at nasa opisina. Biro ni Ana sa kabilang linya. May mga bagay na nagbago. Natatawang sagot ni Liwayway. Kaya nga ako napatawag sabi ni Ana. Ang kanyang tono ay biglang naging masigasig. Naalala mo yung dati nating pangarap nung college, yung tungkol sa pagpapatayo ng isang maliit na art foundation para sa mga batang hindi kayang mag-aral? Mayroon akong kilalang isang community na nangangailangan ng tulong. Naisip ko lang, baka gusto mong magsimula ng isang bagong proyekto? Napatigil si Liwayway. Isang bagong proyekto. Hindi tungkol sa negosyo. Hindi tungkol sa pera. Isang bagay na para sa iba. Isang bagay na bubuo. Sa halip na magwasak, tumingin siya sa sumisikat na araw, sa walang katapusang posibilidad na dala nito. Ang kanyang ngiti ay lumawak, mas maningning pa kaysa sa araw na sumisikat. Oo, Ana, sabi niya. Ang kanyang puso ay puno ng isang bagong uri ng pag-asa. I would love that. At dito nagtatapos ang mapaghamon ngunit puno ng pag-asang kwento ni Liwayway Alcaraz. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong tapat na pagsama sa bawat kabanata ng kanyang paglalakbay. Salamat sa pananatili, sa kanyang tabi, sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay, sa bawat pagpatak ng kanyang luha, sa bawat pag-aalinlangan, at higit sa lahat, sa bawat pagbangon mula sa pagkadapa. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko lamang ninais na ilahad ang isang salaysay ng paghihiganti. Nais ko pong lumikha ng isang salamin kung saan makikita natin ang hindi matatawarang lakas na natatago sa loob ng bawat isa sa atin. Lalo na kapag tayo'y sinusubok ng pinakamatinding sakit. Sapagkat naniniwala ako na sa puso ng bawat isa, mayroong isang liwayway na naghihintay lamang ng pagkakataong bumangon. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang pagtataksil, gaano man kapait, ay hindi ang katapusan. Ito ay maaaring maging simula ng isang bagong bukang liwayway, isang pagkakataon upang muling matagpuan ang ating tunay na halaga, hiwalay sa pagmamahal o pag-aproba ng iba. Isang patunay na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang kapayapaang matatagpuan natin sa loob ng ating sarili. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ni Liwayway ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong baon-baon mula sa kanyang pinagdaanan? Ang inyong mga saloobin at komento ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin.
Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwentong ating pagsasaluhan. Muli, mula sa akin na laging nagmamahal, ang inyong lingkod, Kwentong Puso TV.